Ang mabigat na bakal na pinto ng silid ng pagdalaw sa bilangguan ay bumukas ng may kalampag, pinuputol ang matinding katahimikan. Si Yang Su, isang gangster na may mapagmataas na tingin, ay ngumiti nang nakita ang lalaking pumasok. Ang hindi inaasahang bisita ay nakasuot ng mamahaling suit, matangkad ang tindig at sinasaklaw ang lahat ng liwanag mula sa pasilyo. Isang di nakikitang presyon ang nagpasikip sa hangin sa maliit na silid. Magkakilala ba tayo? Tanong ni Yang Su, pilit na pinapanatili ang kanyang katayuan. Angel Financial Group, sagot ng lalaki, ang boses ay malalim at walang emosyon. Ang pangalang The Angel ay nagpatigil kay Yang Su ng isang segundo bago siya tumawa. Naalala niya na iyon pala ang malaking nagpapautang, ang nagpapatakbo ng organisasyon ng pautang na may mataas na interes na nagkukunwari. Isang banal na pangalan pa ang nagtungo rito para maningil ng pera. Ang sipag mo naman, hindi sinagot ni Tasan, ang lalaking tinawag na direktor, ang panunuya. Tahimik siyang naglagay ng isang tumpok ng papel at isang panulat sa mesa. 2 bilyon, 1 bilyon ang prinsipal, 1 bilyon ang interes. Pagkatapos ng araw na ito, magiging 2 bilyon at 200 milyon. Pumirma ka rito at aayusin ko ang iba pa. Humalakhak si Yang Su, ang kanyang tuyong tawa ay umalinggaw sa buong silid. Magbabayad ako kapag nakalabas na ako sa kulungan. Yumuko siya pasulong, ang boses ay puno ng hamon. Ngayon, umalis ka na bago ko ipalevel sa aking mga tauhan ang Angel Group mo. Ang mga mata ni Tasan ay hindi kumilos. Tiningnan niya si Yang Su ng direkta, isang tumatagos na tingin, kasing lamig ng yelo sa loob ng 1,000 taon. Ginoong Yang Su, ang aming korporasyon ay may isang patakaran. Nagpapautang lamang sa mga gangster, hoodlum, at mga basura na katulad mo. Tumayo si Tasan, ang metal na upuan ay gumawa ng nakabibinging tunog sa sementadong sahig. Sa loob ng 100 taon, sabi niya sa isang monotonous na boses, ngunit ang bawat salita ay parang martilyo, hindi pa ako nabigo sa pagbawi ng anumang utang. Tumalikod siya at umalis, iniwan si Yang Su na natigilan sa numerong 100 taon na umalinggaw sa kanyang isip. Hindi niya maintindihan, ngunit may panginginig na dumaan sa kanyang gulugod. Bago sumara ng padabog ang bakal na pinto, kinuha ni Tasan ang kanyang telepono. Ang boses ay malamig pa rin, piyaan, bail, para kay Yang Su. 200 milyong. Sa labas ng rehas, ang kalayaan ay hindi isang regalo. Ito ang presyong babayaran para sa isang utang, mas kakilakilabot pa kaysa sa pagkakakulong. Sa isa pang eskinita ng lungsod, sa ilalim ng karatula ng Tasan Chinese Medicine Clinic, isa pang mundo ang gumagana. Sa loob, ang matapang na amoy ng Chinese medicine ay hindi maitago ang tunay na kalikasan ng lugar na ito. Si Donji, isang malaking lalaki na may mapagbigay na mukha, ay nagtatype sa keyboard. Gumagawa siya ng mga advertisement na may amoy ng panloloko tungkol sa mahimalang kakayahan sa pagpapagaling ng klinika. Sa treatment room, umalinggaw ang pito ng pag-iyak. Si Dr. Bang Un, isang maliit na babae na may bakal na mga kamay, ay katatapos lang magsagawa ng therapeutic neck twist na nagpalabas ng kaluluwa ng pasyente. Ang mga naghihintay sa labas ay namutla at tahimik na tumakas, ngunit pagkatapos lamang ng ilang minuto, ang lalaking kakatapos lamang maranasan ang malapit sa kamatayan na karanasan ay biglang umupo. Ang kanyang katawan ay gumaan, nawala ang matagal na sakit ng ulo. Nagmamadaling nagpasalamat ang customer, nangangakong irerekomenda ang lahat ng kanyang kamag-anak sa klinika. Ganoon ang kanilang mundo, kalahating manggagamot, kalahating nagpapautang, kalahating nagliligtas ng tao, kalahating nagtutulak sa iba sa bingit. Umiiral sila sa mga kulay abong bahagi ng lipunan, isang kakaibang pamilya ng mga kakaibang individual. Samantala, isa pang grupo ng Angel Corporation ang naghahanda para sa isa pang operasyon sa pagkuha ng utang. Si Wonsong, isang matalinong hitsura na binata, ay tumitingin sa mapa ng isang iligal na kasino. Sina Masok at Jido, dalawang babae na may magandang hitsura, ngunit matatalim na mga mata ay handa ng kumilos. Ang kanilang target ay isang gambling boss na may malaking utang at nagkukubli sa kanyang lungga. May mga alinggaw na ang mga nagtatangkang tumakas sa utang mula sa Angel. Kahit na tumakas sa ibang bansa, ay hinahabol pa rin. Sila ay mga multo na hindi matatakasan. Bumaba ang gabi at si Yang Su, nakakatapos lang makalaya sa piyansa, ay nagdiriwang sa kanyang lungga. Nagmamalaki siya sa kanyang mga tauhan tungkol sa kanyang mahiwagang pagpiyansa. Hindi alam ang paparating na bagyo. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang telepono. Masaya ka ba, Ginoong Yang Su? Ako ang nagpiyansa sa iyo at papunta na ako. Tumiwa si Yang Su at ibinaba ang telepono. Paparating na ang lalaking iyon. Ihanda ang mga gamit. Iparanas natin sa kanya kung ano ang impyerno. Ang kanyang mga tauhan ay kumuha ng mga baseball bat at bakal na tubo. Naglinya sa labas ng gusali, handa sa pakikipaglaban. Isang marangyang kotse ang huminto sa harap ng pinto. Isang tao lamang ang lumabas at iyon ay si Tasan. Wala siyang dalang sandata, tanging ang kanyang mga kamay lang. Ang mga goons ay sumugod na parang isang kawan ng gutom na lobo, ngunit ang kanilang kinakaharap ay hindi biktima. Ang kamao ni Tasan ay hindi pananakot, ito ay isang kasangkapan ng pagwasak. Wala pang isang minuto, ang isa zero goons ay nakahando sa isa lupa, walang sinuman ang makabangon. Pinagpag ni Tasan ang hindi nakikitang alikabok sa kanyang damit at dumiretso sa opisina ni Yang Su. Natigilan sa likod ng kanyang mesa, ang pagmamataas sa mukha niya ay naging matinding takot. Nanginig siya at binuksan ang safe, kinuha ang lahat ng pera, relo, at alahas at inihagis sa mesa. Tiningnan ni Tasan, hindi pa sapat. Itinulak niya ang papel ng paglilipat ng ari-arian kay Yang Su. Kasabay nito, isa pang kaguluhan ang nangyayari sa iligal na kasino. Sina Wonsong, Masok at Jido ay nakapasok. Sinamantala nila ang gulo ng mga sugarol at kumilos sila. Si Masok ay gumalaw na parang hangin, pinabagsak ang mga gwardiya sa pamamagitan ng purong lakas. Ang tatlo ay malamig na pumasok sa lungga ng kaaway. Sa labas, na-neutralize na ng mga tauhan ang sistema ng seguridad. Nakita
Nakita ng casino boss na hindi maganda ang sitwasyon at kumuha ng isang malaking bag ng pera. Tumakas sa emergency exit, iniwan ang kanyang mga tauhan para harapin ang tatlo. Kahit na mas marami sila, hindi sila kailanman naging kalaban ng tatlong magkakapatid. Isa-isa silang bumagsak sa lupa, nasasaktan. Hindi niya inasahan na sa dulo ng pasilyo, isang malaking figura ang naghihintay. Sinugod ni Donji ang boss, ngunit ang kanyang binangga ay parang pader na laman. Sa sandaling ito, tumakbo si Masok. Nagbigay siya ng isang magandang spinning kick. Isang sigaw lang ang naibigay ng boss bago siya bumagsak at nawala ng malay. Ang misyon ay matagumpay. Ang Angel Financial Group, tapat sa pangalan nito, ay hindi kailanman mapapatakasan kapag humiram ka. Pagkatapos ng trabaho, hindi ka agad umuwi si Tasan. Nagmaneho siya patungo sa isang maliit na sidewalk eatery kung saan abala sa pag-aayos ng kanyang tindahan ang isang puti ang buhok na matanda. Nang makita si Tasan, masayang niyakap siya ni Lola Sun. Dito, ang mabangis na tigre ng underworld ay naging maamo. Si Lola Sun ang tanging taong nakakaalam ng kanyang sikreto. Naalala niya, mga taon na ang nakalipas, na ang kanyang pamilya ay inabuso ng mga goons. Si Tasan mismo ang lumitaw na parang isang Diyos, mag-isang tinalo ang mga ito at piprotektahan ang buong palengke. Dapat ay hanapin mo ang sarili mong kaligayahan, payo ng matanda. Payapa na ang mundo ngayon, wala nang masasamang demonyo. Marami ka nang isinakripisyo. Ang balita sa lumang telebisyon sa tindahan ay umakit ng atensyon. Sa isang redevelopment site, ang mga archaeologist ay nakatuklas ng malaking bilang ng mga relic mula sa Paleolithic na panahon. Ngunit ang kakaiba ay nakakita sila ng mga mineral na may hindi pa nakikitang hugis at istruktura na naglalabas ng mga di pangkaraniwang energy fluctuation na hindi kayang sukatin ng mga makina. Ang mga siyentipiko ay nalilito, hindi matukoy ang edad o pinagmulan ng mga ito. Kasabay nito, sa kaibuturan ng isang madilim, nakalimutan na yumib sa ilalim ng lupa, isang grupo ng mga tao na nakasuot ng itim na robe ang nagsasagawa ng isang sinaunang ritual. Sariwang dugo ang tumulo mula sa kamay ng pinuno papunta sa isang bato na may nakaukit na mga ghoulish na karakter. Sinipsip ng bato ang dugo at ang mga karakter ay nagsimulang lumiwanag ng isang iri na asul na liwanag. Isang tauhan ang lumuhod. Natagpuan na namin ang bakas ni Ozzy. Umikot si Tasan, dala-dala ang bag ng pagkain na binili niya kay Lola Sun, pabalik sa malaking mansyon na nagsisilbi ring kanilang headquarters. Ang bahay ay walang laman, hindi pa umuuwi ang kanyang mga tauhan. Inilagay niya ang pagkain sa mesa at pagkatapos ay lumapit sa isang tagong pader. Inilagay niya ang kanyang kamay sa isang secret mechanism na naaktiba. Ang pader ay dumula sa isang tabi, inilalantad ang isang malaking vault. Sa loob, ang mga gold bar at pera ay nakatambak na parang mga bundok. Ito ang resulta ng daan-daang taon ng pagpapahiram, isang kayamanan na sapat para sa tatlong buhay. Ngunit hindi interesado si Tasan sa kayamanan, tanging walang hanggang kawalan ang kanyang naramdaman. Tinitigan niya ang mga nakaukit na salita sa dingding ng vault. Maglingkod sa sangkatauhan, magbigay benepisyo sa mundo ng tao. Isang mapait na ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Sa madilim na yungib, nagsimula ang huling ritual. Nagtipon ang lahat ng mga tagasunod na nakaitim na robe. Ipinatak ng pinuno ang dugo sa isang lalagyan ng tubig. Ang tubig sa lalagyan ay kumulo ng marahas, naglalabas ng makapal na itim na usok. Sa labas, ang buwan sa kalangitan ay biglang naging kulay dugo. Ipinatong niya ang parehong kamay sa sinaunang bato, pinilit ang lahat ng kanyang lakas, inilipat ang lahat ng kanyang enerhiya sa seal. Nayanig ng matindi ang lupa, umalpas ang alikabok at dumi. Kumislap at pagkatapos ay nabasag ang mga asul na sinag ng liwanag. Nabiyak ang bato at mula sa usok at alikabok, isang matangkad na figura ang dahan-dahang lumitaw. Ang mga mata ay matingkad na pula na parang baga. At sa likod niya, isang pares ng malalaking itim na pakpak, kasing dakila ng kadiliman, ay dahan-dahang lumabas. Muling nabuhay ang demonyong si Og. Ang libu-libong taon ng pagtulog ay nagtapos at ang mundong kinasusuklaman ni Tasan, ngunit pinipilit niyang panahanan, ay nalalapit ng malunod sa dagat ng apoy. Ang mga alaala ay bumalik na parang baha. Ito ay isang mataong palengke sa isang liblib na probinsya. Ang hangin ay masigla at makulay. Siya at si Min, na nooy isa pang dalaga na may malinang na mata, ay naglalakad. Nagdadaldal si Min tungkol sa maliliit at magagandang alahas, gustong bumili ng regalo para kay Bangon. Tahimik lang na sumunod si Tasan. Ang ingay ng mundo ng tao ay nagparamdam sa kanya ng pagkaiba. Umiiral siya, ngunit hindi siya kabilang sa lugar na ito. Pagkatapos, sumiklab ang kaguluhan. Isang grupo ng mga bandido ang sumugod sa palengke. Nanggulo sila sa mga tindahan, hayagang nagnanakaw. Binugbog nila ang mahihina na mga lalaki, kinuha ang kakaunting barya, at nagbitiw ng malaswang salita sa mga babae. Isang pinuno ang sumunggaban sa isang dalaga, aakayin sana. Ibinigay niya ang bag kay Min at humakbang upang bigyan ng leksyon ang mga tulisan. Ang paghaharap ay nangyari ng mabilis, na parang kisap mata. Hindi gumamit si Tasa ng banal na kapangyarihan, tanging purong kasanayan sa pakikipaglaban na pinanday sa loob ng libu-libong taon. Gumalaw siya sa gitna ng mga tulisan, ang bawat atake ay tumpak na parusa. Ngunit dalawang tuso ang humiwalay, nagtatangkang atakihin siya mula sa likod. Bago pa sila makalapit, isang malakas na ihip ng hangin ang biglang lumabas mula sa wala. Nilipad sila ng ilang metro. Ang lahat ay natigilan. Ang mga mata ay nakatingin sa kanya, hindi na may paghanga, kundi may pagtataka at may nakabaon na pamahiing takot. Isang hangin ang lumabas mula sa kanyang kamay, hindi iyon magagawa ng ordinaryong tao. Nagmadali si Tasa na ilayo siya mula roon. Nang gabing iyon, nagdala ng handog ang mga taga-baryo na iniligtas ni Tasan bilang pasasalamat. Kahit ayaw tanggapin, pumayag si Tasan dahil sa sinseridad ng mga taga-baryo. Ngunit dumating ang trahedya. Nagising si Tasan na lasing. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nagalit siya nang makitang mahigpit na nakatali si Min
ng mga taga-baryo. Inaakala nilang si Min ay isang demonyo. Para maprotektahan ang lahat, nagpa siya silang sunugin hanggang mamatay ang grupo ni Tasan. Ang apoy ay sumiklab ng malaki. Agad na ginising ni Tasan ang kanyang mga tauhan. Nabigyan pala sila ng lason sa pagkain. Sumugod si Tasan, sinuntok ang isa-isa, at pagkatapos ay pumasok sa dagat ng apoy at ginising si Min. Gayon lang niya napagtanto na nakatali siya ng mga tao. Ginamit ni Tasan ang lakas niya para buhatin ang isang poste, at pagkatapos ay inihagis sa mga taga-baryo. Nagmadaling tumakas ang mga taga-baryo sa takot. Ito ang tunay na mukha ng tao, sabi ni Tasan sa kanyang mga kapatid nang may pagkadismaya. Mula ngayon, hindi na sila makikialam sa mga tao. Naglaho ang alaala, nag-iwan ng mapait na lasa. Nagmulat ng mata si Tasan. Muling sumakit ang kanyang dibdib. Kasabay nito, sa madilim na yungib, si Ozzy, ang katatapos palang muling mabuhay, ay nakatayo sa harap ng pinuno ng kulto, si Saming. Ikinuwento ang paghahanap at paggising sa demonyo sa loob ng libu-libong taon tungkol sa planong ibagsak ang mga anghel. Tahimik lang nakinig si Ozzy. Ang kanyang matingkad na pulang mata ay walang emosyon. Pagkatapos, bigla siyang kumilos. Hinigpitan ng kamay ng demonyo ang lalamunan ni Saming. Iniisip mo bang ikaw ang master dito? Si Saming ay nagpumigla sa gulat, walang magawa. Napagtanto niya na hindi siya nagising ng isang banal na espiritu, kundi nagpakawala ng isang hindi makontrol na kalamidad. Tulungan mo ako, Saming, ang hinaing niya, at tutulungan kitang magkaroon ng mas malaking kapangyarihan. Inihayag ni Saming ang plano na sunugin ang mga anghel. Interesado si Ozzy dito. Kinabukasan, nagpatuloy ang buhay na parang walang kadiliman na nagkukubli sa mundo. Si Donji, Masuk, at Kangji ay nagja-jogging sa umaga. Mas tiyak, dalawang babae lang ang tumatakbo. Si Donji ay sumuko na, nakaupo at humihingal, nangangarap ng masarap na almusal. Nagrereklamo siya tungkol sa kanyang horosko, na nagsasabing magkakaroon ng kaguluhan ngayon, at agad na nakipag-away sa isang maliit na aso dahil nag-isip itong baboy siya. Salamat sa kakayahan niyang maunawaan ang isip ng hayop. Isang maapoy na pagtatalo sa pagitan ng tao at aso ang sumiklab, na ikinagulat ng amo. Sa parehong oras, sa daan, hindi sinasadyang dumaan si Min sa tabi ng demonyo. Isang pamilyar na pakiramdam ang lumabas. Si Ozzy ay nakaupo sa tabi ng kalsada. Naalala niya ang alaala ng pagiging selyado. Si San at Majo ang nagtulak sa kanya sa landas na ito. Pagdilim sa maaliwalas na bubong, sina Ozzy at Samin ay nakatingin sa lunsod na kumikinang, isang mundong gusto nilang gawing impyerno. Ibinunyag niya ang lihim ng 3 bato ng kaluluwa ni Hete, isang sinaunang nilalang na pinuksa ng mga anghel. Kung makolekta at pagsasamahin ang 3 bato sa kaluluwa ng dragon, muling isisilang ang pinakamataas na kapangyarihan ni Hete. At anong gusto mo kapalit ng kawalang kamatayan? Malamig na babala ni Ozzy. Sige, ngunit kung maglalaro ka, ang ulo mo ang mauna bago mo pamalasap ang kawalang kamatayan. Alam ni Samin na nasa alanganin siya. Hindi siya nagtitiwala kay Ozzy, lihim niyang binago ang plano. Naglipat siya ng itim na enerhiya sa mga tagasunod, ginagawa silang mga walang kaluluwang papet na sumusunod lang sa utos. Naging nakakatakot na itim ang kanilang mga mata. Samantala, sa bar, naaalala ni Min ang sandali nang makita niya ang demonyo na nagpapahindi sa kanya. Sa sandaling ito, may isa pang lumapit sa kanya. Nagpakita si Min ng kawalang interes sa kanya. Hindi pa doon natapos, isa pa ang lumapit, umupo sa tabi nila, sinusubukang manligaw kay Min, ngumiti lang siya at pinatumba ang bawat isa sa kanila. Pagkatapos harapin ang dalawa, malamig na lumabas si Min sa bar. Ang batong iniingatan ni San sa silid ay nagsimulang mag-vibrate at naglabas ng asul na ilaw na nagpapahayag sa buong lungsod. Naramdaman ito ng mga anghel, isang pamilyar na masamang aura na nakakagalit, ang bagay na inakala nilang selyado na magpakailanman ay nagbalik. Nagtapos na ang libu-libong taon ng kapayapaan, ang tanda ng pagbabalik ng demonyo. Nagpanik sila, ang kanilang kapangyarihan ay nasilyuhan kasama ng tarangkahan ng impyerno. Ngayon, wala silang pinagkaiba sa ordinaryong tao, maliban sa pambihirang kasanayan sa pakikipaglaban. Paano sila makakalaban sa totoong demonyo? Mabilis kumalat ang balita. Sinubukan ni Majo na tawagan si Min, ngunit hindi niya makuha. Nasa museo siya, katatapos lang ng pulong. Nang bumaba si Min sa parking lot, may masamang pakiramdam siya. Sobrang tahimik ng espasyo. At doon sila lumabas mula sa madilim na sulok. Ang mga tagasunod ni Samin ay lumabas. Ang mga itim na mata ay gumagalaw ng mabilis tulad ng mga multo. Agad na sumasagot si Min, sinusubukang labanan ang mga demonyo. Iwinasiwas niya ang kanyang kamay, isang malakas na hangin ang nagpalipad sa unang dalawa, ngunit napakarami nila, isang nilalang ang dumaklot sa kanyang paa. Mabilis na naubos ang kanyang lakas. Sa sandaling handa na ang isang madilim na kamay na hawakan ang kanyang liit, umalingaw ang tunog ng mga gulong. Isang kotse ang sumugod at bumangga sa masasamang espiritu. Dumating na sina Masuk, Donji at ang iba pa. Sumiklab ang labanan. Hindi ito isang ordinaryong labanan sa martial arts. Ang mga anghel, kahit na mga veteranong mandirigma, ay nakaharap sa mga hindi nakakaramdam ng sakit. Walang takot, ang suntok ni Masuk ay kayang bumasag ng buto ng tao. Ngunit sa mga papet na ito, pansamantala lang silang natitinag. Ginamit ni Donji ang kanyang lakas para patumbahin sila, ngunit agad silang tumayo. Unti-unti silang nadaig. Ang layunin ng
masasamang espiritu ay malinaw. Hindi nila pinansin ang iba, nakatuon lang sila kay Tessa. Umuwi si San, nakita ang bahay na walang tao at ang batong nagliliwanag sa lamesa. Kinuha niya ang telepono, nakita ang sunod-sunod na miss call mula kay Wonsung. Isang matinding kaba ang bumalot sa kanya. Alam niyang ang pinakamasamang bagay na palagi niyang kinakatakutan ay sa wakas nangyari na. Sa parking lot, lumalala ang sitwasyon. Si Masuk ay nahampas ng isang nilalang. Si Donji ay sinakal ng tatlo. Isa-isang bumagsak puno ng sugat. Sinubukan nilang kumawala upang maprotektahan ang kanilang mga kasamahan. Sa pinakamalalang sandali, isang sasakyan ng pulis ang pumasok sa parking lot ng mabilis. Lumabas si Majo, kalmado ang mukha na nakakatakot. Hawak ang kumikinang na pilak na setro. Walang salita, sumugod siya sa gitna ng mga nakapalibot. Ang setro sa kanyang kamay ay hindi isang mapuro na sandata. Ito ay isang konduktor ng enerhiya. Tinamaan niya ang itim na enerhiya na kumukontrol sa kanila. Mula sa tuktok ng isang gusali, 10 kilometro ang layo, nakita ng mapupulang mata ni Ozzy ang lahat ng eksena sa parking lot. Ngumiti siya, mga lumang kakilala sa madilim na yungib. Nakita ni Samin sa pamamagitan ng salamangka ang biglaang interbensyon. Nagingit-ngit siya at sinira ang selyo. Isang itim na enerhiya ang bumaril mula sa kanyang payat na katawan, tumawid sa espasyo. Sa ilalim ng parking lot, ang mga masasamang espiritu na naitaboy ay biglang huminto. Biglang tumaas ang kanilang kapangyarihan. Pinunit ng isang nilalang ang panangga ng liwanag, sumugod sa likod ni Majo. Sinakal ng demonyo si Majo. Sumigaw si Majo, hindi ito isang labanan na maaari nilang mapanalunan. Sa sandaling ito, sumugod ang kanyang tauhan at sinipa ang demonyo. Alam ni Majo na kailangan niyang magtira ng bakas. Iwinasiwas niya ang setro, isang pilak na tanikala ng liwanag ang bumaril, mahigpit na pumulupot sa isang nag-aalinlangan na masamang espiritu. Sa sandaling iyon, isang kakaibang puwersa ang humila sa lahat ng natitirang nilalang paatras. Naglaho sa dilim na parang hindi sila nag-exist. Binawi ni Samin ang kanyang mga papel. Isa na lang ang natira, mahigpit na nakatali, nagpupumigla sa tanikala ng liwanag. Tiningnan ng malalim ni Majo ang maitim na mata nito. Wala siyang nakitang kaluluwa, kundi isang selyo, isang pamilyar na madilim na marka. Si Samin, ang taksil na pari, ang nagpabago kay Hete sa isang demonyo, ay buhay pa rin sa kung paanong paraan matapos ang libu-libong taon. Ang mansyon na dating ligtas na taguan ay parang isang field hospital na ngayon. Ang malakas na amoy ng herbal na gamot ay hindi nakatakip sa amoy ng pagkatalo. Isang herbal plaster na gawa sa kamandag ng ahas at halaman ang inilapat sa pasa ni Kang Ji. Kumalat ang mainit na pakiramdam. Ngunit ang sakit ay kitang-kitang humupa. Sa gitna ng kaguluhan, hindi napigilan ni Jido ang kuryosidad. Pumasok siya sa silid ng mga gamot ni Bang-un, isang silid na puno ng mga garapon at bihirang herbal na gamot. Nagningning ang kanyang mga mata. Itinuring niya itong kayamanan. Tikman ang isang piraso ng pinatuyong ginseng, pagkatapos ay isang kakaibang matamis na ugat. Hanggang sa makatikim siya ng isang hindi nakakapinsalang kabute. Sumampa ang mapait na lasa at si Jido ay bumula ang bibig, bumagsak sa sahig, nanginginig. Pumasok si San sa sala. Sa sandaling iyon, isang pamilya ng mga walang kamatayan, mga banal na mandirigma, ngayon ay kaawa-awa at marupok, tulad ng ordinaryong tao. Ang kanyang mukha ay kasing lamig ng bato. Ang demonyo ay muling isinilang. Sirain natin ang kakaibang katahimikan, sabi ni Kang Ji. Kailangan nating hanapin sila bago sila makasakit sa tao. Makasakit sa tao. Ang boses ni San ay malamig at matalim na parang kutsilyo. Wala akong pakialam. Ang misyon natin ngayon ay panatilihing ligtas ang pamilyang ito. 4 na ang nawala sa akin. Hindi na ako papayag na mawalan pa. Hindi lang iyan ang iyong pagpipilian. Si Kang Jai, na may nagliliyab na mga mata, ay humarap sa pinuno na palagi niyang iginagalang. Ang ating misyon, ang dahilan kung bakit tayo umiiral ay upang protektahan sila. Protektahan ang tao. Umiti si San, isang ngiti na walang kagalakan. Mga masakit na alaala, mga sirang pangako, ang pagkawasak sa pagitan ng banal na tungkulin at personal na kalungkutan. Hindi lang sila nakaharap sa demonyo sa labas, kundi pati na rin sa demonyo sa loob. Nang gabing iyon, mag-isang bumaba si San sa malamig na silong, kung saan tahimik na nakatayo ang 4 na estatwa. Ito ang libingan ng mga kapatid na nahulog. Tumayo siya roon, ang kanyang malaking anino ay humaba sa batong sahig. Nag-iisa at pasan ang bigat ng milenya. Si Samin, pumasok si Majo, ang kanyang boses ay pumutol sa katahimikan. Ang pari noon, ginising niya si Ozzy, at ang kanilang layunin ay si Min. Sabi ni Majo, natatakot ka lang, natatakot na maulit ang kasaysayan. Poprotektahan ko ang pamilyang ito sa anumang halaga. Pero iba ang sinasabi ng kilos mo. Maaga pa ay pumunta siya sa kainan sa gilid ng kalsada ni Lola Sun. Hindi siya nagtangkang magsalita, naglagay lang siya ng bag ng pera at 2 tiket sa eroplano sa lamesa. Umalis na kayo, umalis na rito. Hindi naligtas ang lugar na ito. Ngunit nagpunta ang dalawa upang hanapin si San, upang ibalik ang pera. Ayaw ni San na manatili pa ang dalawa. Naalala ng matanda ang nakaraan, nang si San mismo ang nagprotekta sa kanila nang sumugod ang mga basag ulo at sinira ang tindahan, at ganito rin ngayon. Naniniwala siyang poprotektahan ni San ang lahat. Samantala, isinasagawa na ang plano ni Majo. Binulungan niya si Guan
Wansung, pinalaki ang ego ng binata, itinanim sa kanyang isip ang ideya na maging tagapagmana. Ito ang gusto ni San na gawin mo, sabi ni Majo. Pumunta ka at hanapin ang lungga nila. Upang patunayan ang kanyang kakayahan bilang isang pinuno, si Wansung, na may sigasig at ambisyon, ay tinanggap ang misyon ng walang pagdududa. Sa laboratorio, naharap si Majo sa isang nakakatakot na katotohanan. Ang itim na bato na ninakaw ay isa sa 3 bato ng kaluluwa ni Hete. At malinaw na ipinakita ng security footage ang magnanakaw, si Ozzy. Ang lahat ng mga piraso ay nagtugma. Sa amin, Ozzy, ang 3 bato ng kaluluwa, at si Min, ang tagapagdala ng kaluluwa ng dragon. Ang kanilang plano ay hindi lang pagwasak kundi ang muling pagbuhay ng isang mas matinding kapangyarihan. Sa kanyang detection device, natagpuan din ni Wansung ang signal. Dinala siya nito sa isang makapal na kagubatan, kung saan tinakpan ng isang hindi nakikitang hadlang ang pasukan ng Yungib. Yungib ng kaaway. Samantala, si Min at ang iba pa ay dumating sa isang ampunan. Sa gitna ng tawanan ng mga bata, bigla siyang nakakita ng isang ilusyon. Ang kanyang mga kasamahan ay isa-isang bumagsak sa isang punang dugo. Isang malamig na takot ang sumakop sa kanya. Hindi siya isang maswerteng Diyos na nagtago ng kapangyarihan. Siya ay isang masamang pangitain, isang kalamidad na malapit nang dumating sa mga taong pinakamamahal niya. Lumabas ang alaala ng unang pagkikita niya kay Hete. Noong panahong iyon, si Hete ay isa lang bata. Sabi ni Majo, pinagsama-sama ng Diyos ang mga katangian ng 12 tao para likhain si Hete. Sinabi rin niya na si Hete ang pinakamalapit kay San, kahit na medyo nahihiya si San na tanggapin si Hete. Ngunit inalagaan pa rin ni San ang bata na parang pamilya. Nang lumaki si Hete, naging sila ang pinakamalakas na pares. Ang kapangyarihan ay kayang patumbahin ang sinumang demonyo. Sa panaginip, nakita niya ang sarili na nakatayo sa gitna ng isang wasak na larangan ng digmaan. Ang kalangitan ay pula, parang dugo. Sa paligid ay mga bangkay ng demonyo at pati na rin ang kanyang mga kapatid. Nakita niya ang 4 na estatwa. Umiiyak sila ng luha ng dugo, tahimik na sumisigaw ng kanyang pangalan. Pagkatapos ay nakita niya si Hete. Ang batang itinuring niyang kapatid, ang kanyang katawan ay nababalot ng itim na enerhiya. Ang kanyang malinaw na mata noon ay puno na lang ng baliw na galit. Nagising si San, basa ng pawis. Ang pakiramdam ng pagkakasala at kawalang magawa ay sumasakal pa rin sa kanyang puso. Siya si Ozzy. Inilapag ni Majo ang tablet sa lamesa. Lumabas ang security video mula sa laboratorio. Isang anino ang dumaan sa screen, dumaan sa matibay na pader na parang multo. Hinawakan lang niya ang salamin at ang itim na bato ay otomatikong lumipad sa kanyang kamay na parang kinikilala ang may-ari nito. Ginising siya ni Samin, patuloy ni Majo, at ang kanilang layunin ay ang 3 bato ng kaluluwa ni Hete. Mayroon na silang isa at kailangan nila ang kaluluwa ng dragon ni Min upang makumpleto ang ritual. Hindi sumagot si San. Alam niya ang kailangan niyang gawin, ngunit ang sumpa noong nakaraan ay parang isang hindi nakikitang tanikala na gumagapos sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang takot ay hindi ang demonyo, kundi ang matakot na mawala ng isa pang mahal sa buhay. Sa basa at madilim na lungga, si Samin, na may matanda at gusot na mukha, ay nalulunod sa mga alaala. Naalala niya ang araw na pinuksa ni San si Hete. Naroon siya, nasaksihan ang lahat. Nakita niya si Hete, bago maglaho, na nag-iwan ng 3 bato ng kaluluwa. 3 piraso ng isang napakalaking kapangyarihan. Humihinga ng nahihirapan, nawala ng lahat ng lakas, si Samin ay nakahiga, walang galaw sa gitna ng larangan ng digmaan. At pagkatapos ay lumabas si Ozzy. Hindi ka pang humingiti, hindi ba Samin? Pang-aasar ni Ozzy. Ang kulubot mong mukha ay walang kwenta. Subukan mong humiti, baka masaya ako. Tutulungan kitang mahanap ang 3 bato ng mas mabilis. Tahimik lang si Samin. Ang ngiti ay isang luho para sa isang taong nabubuhay lamang sa paghihiganti. Paghihiganti at pagkauhaw sa kawalang kamatayan. Kinabukasan, sa isang malaking junkyard, isang manggagawa ang nagkokontrol sa isang crane na kumukuha ng metal. Nang ang panghila ay humawak sa isang kalawangin na bakal, isang kakaibang bagay ang nahulog, gumulong sa lupa. Iyon ay isang batong naglalabas ng kakaibang asul na liwanag. Bago pa man makapag-isip ang manggagawa, isang grupo ng mga nakaitim ang lumabas mula sa wala, pinalibutan siya. Maitim at walang kaluluwa ang kanilang mga mata. Kasabay nito, hindi kalayuan, ang detection device sa kamay ni Wansung ay tumunog ng paulit-ulit. Isang malaking orange na tuldok ang lumabas sa screen. Tuwang-tuwa si Wansung, sumugod na parang araw, sumusunod sa direksyon ng mapa. Sa training ground ng mansyon, nagsasanay si Min at Masusi kahit nawala na ang banal na kapangyarihan nito, ang kasanayan sa pakikipaglaban ni Masusi ay nasa tuktok pa rin. Ngunit hindi niya mahawakan si Min sa tuwing siya ay lumalapit, isang di nakikitang enerhiya ang nagtutulak. Sa kanya palayo, mayroon ka pa ring lakas, wika ni Masusi na hinihingal at namangha, pinoprotektahan ka pa rin ng kaluluwa ng dragon. Hindi bababa sa mayroon pa ring isang tao sa atin na kayang lumaban, sagot ni Min, ngunit walang galak sa kanyang mata. Kundi alalahanin lamang. Pagkatapos ng pagsasanay, umupo sila at kumain ng sorbete sa isang parke. Ano ang nakita mo sa panaginip? Biglang tanong ni Masusi. Ang panaginip ang nagpaalis sa iyo sa amin sa loob ng 15 min, ay tahimik na alala niya ang nakakabagabag na panaginip na iyon, isang madilim na kuweba. Isang walang mukhang nilalang ang nakaupo sa trono na gawa sa mga buto ng tao. Hindi niya makita ang mukha nito
ito, kundi ang likod lang parang isang nakabibiglang takot ang bumibigkis sa kanya at pagkatapos ay nakita niya ang kanyang mga kasamahan na nakahandusay sa paanan ng trono puno ng sugat at may mga mata ng kawalan ng pag-asa. Natatakot siya na siya mismo ang magdadala ng kapahamakan sa kanila sa klinika. Si Bang Un ay nakatapos na sa paggawa ng isang bagong gamot, isang maliit na bote na naglalaman ng isang mahiwagang kulay lila na likido. Ito ay pansamantalang makakapagpabalik at makapagpapalakas ng kapangyarihan, paliwanag niya kay Donji. Ngunit kapag nawala ang bisa ng gamot, ang katawan ay dadaan sa isang matinding sakit na parang nilalansi sa 100 piraso. Si Donji ay nag-aalangan pa noong una. Ngunit ang mapang-akit na amoy ng gamot ay hindi niya kayang labanan. Lihim niya itong isinilid sa bulsa. Kinagabihan, nagtipon ang grupo sa sala. Ipinabatid ni Mazik ang sitwasyon na si Samin ang nagpagising kay Ozzy. Nakuha na nila ang pangalawang bato at hinahanap nila ang huli. Naging tensyonado ang kapaligiran pagkatapos ng pulong hiwalay na tinawag ni Tesan si Min sa kanyang opisina. May mga estranghero bang lumapit sa iyo? Kamakailan, tanong niya ng seryoso. Umiling si Min, ngunit huminto siya. Naalala niya ang panaginip tungkol sa walang mukhang nilalang sa kuweba. Nakaramdam siya ng kakaibang koneksyon. Hindi nagsinungaling siya, ayaw niyang mag-alala pa sila. Tiningnan siya ni Tesan nang malalim, alam niyang may tinatago siya. Mula ngayon manatili ka sa bahay, Masufi, at ako ang bahala dito. Naalala ni Tesan ang labanan noong nakaraang taon nang handa na si Tesan na patayin si Oz. Si Min ang pumigil sa kuya sa harap ng lapida ng kanyang nakababatang kapatid. Si Tesan ay laging ginagambala ng pagkamatay ng lahat sa matandang kagubatan. Dumating na si Won Sung sa lugar ng signal. Nakita niya ang isang grupo ng mga nakaitim na damit na papasok sa isang lumang lagusan. Tahimik siyang sumunod, ngunit nang pumasok si Won Sung, ang buong grupo ay biglang naglaho na parang naglaho sa hangin. Ang daanan ay hinarangan ng isang mahiwagang hadlang. Sa loob ng lungga nagdiriwang sina Ozzy at Samin. Ang dalawang Soulstone ay nakalutang sa harap nila, naglalabas ng isang malaking maitim na enerhiya. Kailangan lang ang huling bato at ang kaluluwa ng dragon sa katawan ni Min. Sabi ni Samin na puno ng kagalakan, ang kapangyarihan ni Hete ay mapupunta sa iyo. Nariyan pa rin ang tigring nagngangalang Tesan, sabi ni Ozzy. Hindi siya madaling kalaban. Malakas ang Diyos ng tigre, ngunit mayroon din itong kahinaan. Ngumisi si Samin ng masama at doon tayo tatama sa kahinaan na iyon. Kinabukasan umalis sina Tesan at Masufi na pagdesisyonan nilang kumilos ng mag-isa. Hindi nila alam na nahulaan na ni Samin ang kanilang mga aksyon. Pagkaalis ng sasakyan ni Tesan, isa pang mas malaki at mas malakas na grupo ng masasamang espiritu ang sumugod sa kainan ni Lola Sun. Hindi sila pumatay agad, binugbog lang nila ng husto ang dalawang matandang mag-asawa. Kahit matanda na ang lalaki, sinubukan pa ring sumugod para protektahan ang kanyang asawa, pero sa isang kumpas lang ng kamay ng masamang espiritu siya ay tumilapon at walang kibo na nakahandusay ang bato ng proteksyon na iniwan ni Tesan kay Lola Sun ay nagliwanag ng matindi. Sa sasakyan, ang pulseras ni Tesan ay uminit din. Tumunog ang telepono. Si Kang Di Kuya ang tindahan ni Lola Sun. Sigaw ni Tesan na parang nasugatan na hayop. Napakalapit na niya sa lungga ng kalaban, ngunit si Samin ay nakalatag na ng isang perpektong bitag. Si Lola Sun sa kanyang pagkabahala ay nakatakas. Nakipagsapalaran siyang pumunta sa isang kalapit na istasyon ng subway. Sumisigaw, may mga demonyo, tulungan niyo ako, pero walang may pakialam. Tiningnan lang nila siya na parang isang baliw na matanda. Ang masasamang espiritu ay sumusunod ng mahigpit. Tumakbo siya ng buong lakas. Nagtago sa isang pampublikong banyo. Nanginginig na nagdayal ang pulisya. Dumating si Tesan sa lugar at nakita ang matandang lalaki na nakahandusay at humihinga pa. Nagmadali siyang pumunta sa istasyon ng subway sa sandaling sisirain na ng isang masamang espiritu ang pinto ng banyo. Si Tesan ay lumitaw. Tinalo niya ito sa isang atake lang dinala ni Masufi, ang matandang babae. Ngunit huli na mula sa apat na sulok ng mundo ang masasamang espiritu ay dumagsa na parang mga langgam na humaharang sa lahat ng labasan. Sa sandaling iyon, ang iba pang miyembro ng anghel na grupo ay dumating din. Mabilis na umalis kayo, sigaw ni Masufi na sumugod sa labanan. Ngunit ito ay isang bitag na pinag-isipan ng mabuti. Sadyang hinati sila ng masasamang espiritu. Sina Masufi at Donji ay napigilan ng isang malaking grupo at mabilis na natalo. Samantala sa mansyon, ang protektadong hadlang ay yumanig ng matindi. Si Samin na may ngiti ng tagumpay ang nanguna sa isa pang hukbo na sinira ang hadlang at pumasok sa loob. Si Min at Bang Un na lang ang natira. Nakatayo sila doon na nagkakayakapan. Handa na para sa laban ng buhay at kamatayan. Inutusan ni Samin ang kanyang mga tauhan na sumugod at umatake. Sina Min at Bang Un. Bawat laso ni Bang Un ay nakapatay ng dalawang kalaban. Sa sandaling napalibutan si Bang Un ng mga alagad, palihim na nagpakawala si Samin ng itim na enerhiya upang patumbahin si Bang Un. Galit na nagpakawala si Min ng enerhiya na nagpalipad sa mga alagad upang iligtas ang kanyang kapatid. Ngunit sa harap ng maitim na kapangyarihan ni Samin, siya ay natalo. Nagbalik ang nakaraan ng amoy ng mga halamang gamot mula sa silid ng medisina. Hindi nito maitatago ang amoy ng pagkawala at matinding paghihintay. Apat na pangunahing miyembro ng pamilya ang umalis. Sina Tesan, Won Sung, Donji at Jido ay lumipad patungong Pilipinas. Isang biglaang paglalakbay para maningil ng utang
utang na ginawa. Bilang isang hindi magandang palabas ang ibinigay na dahilan ay tumakas ang boss, dala ang pera, at si Tae-san, ang dakilang pinuno, ay takot mag-isa sa eroplano. Sila ay nagka-camping sa Riverside Campsite. Si Bang Eun na laging nagluluto ng siyentipiko at detalyado ngayon ay inihagis ang lahat ng sangkap sa kaldero ng walang buhay. Ang army stew, isang ulam ng pagkakaisa at pagbabahagi, ngayon ay mailasa ng kaguluhan. Sa sandaling ito lumitaw si Masoki, masaya siyang niyakap ang kanyang mga kapatid. Naglaro sila sa tabi ng apoy, ngunit ang tunay na layunin ni Min ay ang mahiwagang gamot. Iyon ang gamot na ipinagawa ni Min kay Bang Eun para kay Donji kung sakaling magkaroon ng mapanganib na sitwasyon. Sa sandaling ito, isang ilusyon ang lumitaw sa isip ni Min. Nakita niya si Tae-san na nakahandusay sa lupa. Ang kanyang lakas ay unti-unting namamatay. Pagbalik sa labanan, kinuha ni Donji ang espesyal na gamot. Pagkainom pa lang niya, ang katawan ni Donji ay unti-unting nagbago. Ang kapangyarihan ng anghel ay muling nanumbalik. Galit na inatake niya ang demonyo. Gayunpaman, hindi karaniwang demonyo ang kalaban na kayanan niyang makipaglaban ng patas. Kay Donji, unti-unting nawawala ng kontrol ang kapangyarihan. Ibinato ni Donji ang demonyo. Sa sandaling ito, ang gamot ay nagdulot ng sakit sa katawan ni Donji. Mabilis na inasikaso ni Masusi ang demonyo at inalalayan ang kanyang kapatid palayo. Sa kabilang dako, ang grupo ni Masusi ay nagsisikap na labanan ang hukbo ng mga demonyo. Sila ay mga nilalang na binigyan ng kapangyarihan ng demonyo. Gaano man sila saktan, hindi nakararamdam ng sakit ang mga demonyo. Ang tanging lakas lang ay ang mahiwagang tungkod ni Masusi. Ginamit niya ito para protektahan ang matandang babae. Ang iba pa magkakapatid ay binugbog ng mga demonyo. Sinikap nilang makawala sa pagkakubkob, ngunit kung wala ang kapangyarihan ng anghel, hindi sila kalaban para sa mga demonyo. Sa sandaling nawalan na ng pag-asa ang mga kasamahan, si Tae-san ay lumitaw, nagpakawala siya ng suntok at pinatumba ang bawat isa. Kahit wala na siyang kapangyarihan ng anghel, ang kanyang kamao na hinasa sa loob ng libu-libong taon ay hindi basta-basta. Mag-isa niyang nilabanan ang lahat ng mga demonyo at walang isa man ang nakabawi. Kasabay nito sa isang liblib na museo ng bayan na nakalimutan ng panahon. Natagpuan ng mga demonyo ang kailangan nila, ang huling soulstone na nakamaskara bilang isang ordinaryong sinaunang bato. Biglang naramdaman ni Ozzy ang matinding sakit sa kanyang paglalakad at nagtaka siyang bumabasa basement sa harap ng isang bilangguan na gawa sa mahika. Siya ay nagulat dahil si Min ay binihag ni Samin at dinala pabalik sa mansion. Ang lahat sa paligid ay nawasak. Ito ang bakas ng mga demonyo. Tanging si Bang Eun na lang ang nakahandusay at wala kibo sa sahig. Mabilis na sinagip ng lahat ang kanilang kapatid na babae. Sa sandaling ito lang nila nalaman na bihag si Min. Gustong iligtas ni Tae-san si Min, ngunit pinigilan siya ni Masusi. Hindi pa nila kayang labanan ang mga demonyo. Kailangan nila ng mas tiyak na plano para mailigtas si Min. Pinakalma ni Masusi si Tae-san. Tiyak na makakahanap siya ng paraan. Si Tae-san ay nakaupo ng walang kibo sa tabi ng kama. Si Lola Sun ay naghihingalo. Ang sugat na dulot ng masamang espiritu ay hindi dumugo. Kumakain lang ito ng buhay. Ang balat niya ay naging maitim na. Ang hininga niya ay mahina na. Ginamit na ni Bang Eun ang lahat ng pinakamahalagang halamang gamot, ngunit lahat ay walang silbi. Ang laso ng demonyo, walang gamot ng tao ang makagagamot. Biglang may naisip si Wonsung na paraan. Iyon ay ang pagbukas ng tarangkahan ng impyerno. Sa oras na iyon, ang selyadong banal na kapangyarihan ay babalik din, ngunit tumanggi si Masusi. Kung bubuksan ang tarangkahan, ang mundo ng tao ay mapanganib. Nalugmok ang lahat sa malalim na pag-iisip. Ang bawat padalos-dalos na desisyon ay may malaking kapalit para mapanatili ang buhay at limitahan ang pagkalat ng lason. Sinubukan ni Bang Eun na turukan ng gamot ang matandang babae, ngunit hindi naging maganda ang sitwasyon. Malalim na nag-iisip si Masusi habang nagmamaneho palayo. Hindi sinasadyang nakita ito ni Wonsung. Sa sandaling ito, tanging si Wonsung lang ang nakakaalam ng lungga ng demonyo. Gusto ng lahat na sabihin ni Wonsung ang lugar, ngunit sinunod ni Wonsung ang payo ni Masusi, kaya hindi niya sinabi. Nagkaroon ng pagtatalo. Nahulaan nilang papunta si Masusi sa lungga ng kalaban. Agad itong ipinagbigay alam ni Wonsung sa kuya na intindihan ni Tae-san kung ano ang gustong gawin ng kanyang kapatid. Agad na umalis sina Tae-san at Wonsung na nagmamaneho palayo na iwan ang mga nagtatakang kasamahan. Samantala sa lungga nagising si Min at nasa harap niya si Samin. Ginamit niya ang masamang espiritu para patumbahin siyang muli sa madilim at mamasa-masang lungga. Nagsimula na ang huling ritual. Si Min ay mahigpit na nakatalisa isang batong plataporma na may nakaukit na mga sinaunang simbolo. Dahan-dahang lumapit si Ozzy. Sa harapan niya nakita ni Samin ang isang pag-aalangan ni Ozzy. Sinimulan niyang ilagay ang magic stone sa batong plataporma. Ang mga pakpak ng demonyo ay lumawak. Ang kapangyarihan ni Ozzy ang nagpag-isa sa tatlong bato. Isang nakapandidiring daloy ng kapangyarihan ang unti-unting lumalamon sa lahat. Itinaas ni Samin ang dalawang kamay, bumubulong ng nakatatakot na mga orasyon. Isang maliwanag na sinag ang dahan-dahang hinugot mula sa katawan ni Min. Iyon ang kaluluwa ng dragon. Nag-ipon ito at naging isang bola ng purong liwanag na nakalutang sa himpapawid. Si Ozzy ay nakatayo roon, handang lamunin ito at tapusin ang proseso ng pagbuhay sa kapangyarihan ni Hete. Samantala sa labas ng lagusan, natagpuan ni Masusi ang lihim na pinto. Ginamit niya ang kapangyarihan ng mahiwagang tungkod. Isang asul na sinag ang nag-scan sa paligid. Sinubukan ni Masusi na gamitin ang kanyang kapangyarihan upang alisin ang selyo. Unti-unting lumabas ang mga bitak sa dingding, ngunit ang kasalukuyang lakas ni Masusi ay hindi sapat. Nagsimulang dumaloy ang dugo. Si Masusi ay lumuhod sa sakit. Sa sandaling handa na si Ozzy na sipsipin ang kapangyarihan ng Diyos ng Dragon, isang nakalimutang alaala ang bumalik. Iyon ang sandali ng masaya si Ozzy kasama si Min. Masakit siyang napahawak sa ulo.
ulo at bumagsak. Galit na tiningnan ni Samin ang bumagsak na enerhiyang bato na wala ang lahat ng kanyang pagsisikap. Sa sandaling ito ang batong pader ng hadlang ay nagkawatak-watak. Si Masusi ay sumugod sa loob. Sumigaw siya ng pangalan ni Min. Nagalit si Samin, sinubukan niyang gamitin ang kapangyarihan ng Magic Stone. Baka napapalibutan siya ng masamang enerhiya. Ngunit biglang naglaho ang lahat. Galit siyang sumugod upang saksakin si Masusi. Ngunit si Masusi ay hindi naapektuhan ng kapangyarihan ni Samin. Isang demonyo ang nagtangkang agawin ang tungkod, ngunit sapat ang kapangyarihan ni Masusi para ipadala siya sa kawalan. Nagbanta si Masusi sa mga demonyong nasa harapan. Agad siyang pinalibutan ng mga ito. Kalmadong inikot niya ang tungkod, pagkatapos ay pinatumba ang bawat demonyo. Isang kakilakilabot na kapangyarihan ang madaling nagpadala sa mga demonyo sa kawalan. Lumikha si Masusi ng 5 kopya ng kanyang sarili. Ipinakilala niya ang kapangyarihan ng tungkod, pagkatapos ay ngumiti at inatake ang mga demonyo. Kalmadong nanatili si Samin sa kinatatayuan at nagmasid. Hindi siya natatakot sa kapangyarihan ni Masusi. Sunod-sunod na pinatumba ng mga kopya ni Masusi ang bawat demonyo. Sa sandaling ito natuklasan ni Samin ang isang nakamamatay na kahinaan. Isang maitim na enerhiya ang bumaril ng kasingbilis ng kidlat. Hindi nakaiwas si Masusi, siya ay nasaksak at masakit na bumagsak sa lupa. Kahit malubha ang sugat, nagtanong pa rin si Masusi tungkol sa plano ni Samin. Baka binabalak niyang buksan muli ang tarangkahan ng impyerno. Sa sandaling ito nagising si Ozzy. Naaalala niya ang huling labanan noon nang malubha ang kanyang sugat. Sinubukan ni Min na humanap ng paraan para iligtas siya. Umiiyak siya habang tinitingnan ang taong mahal niya na naghihirap. Sa sandaling ito lumitaw si Tesan na may kapangyarihan ng banal na tigre. Galit na naghanda si Tesan na patayin si Ozzy, ngunit hinarangan ni Min ang kuya. Ginamit niya ang kapangyarihan ng dragon para itulak si Tesan, ngunit hindi ito natinag. Tumilapon si Min at tumama sa bato. Lumapit si Tesan kay Ozzy. Ito ang katapusan mo. Kaagad na sinuntok ni Ki-san. Lumabas si Maesi at hinarangan siya. Sinabi ni Maesi na kalooban ito ng Diyos. Buburahin niya ang mga alaala ni Min at Oji. Pagkatapos ay inutusan si Ki-san na kunin si Min at umalis muna, iwanan sa kanya si Oji. Si Oji ay sumigaw nang kinuha si Min. Tumayo si Maesi sa harap ni Oji. Ngayon mararanasan mo ang pakiramdam ng pagkakabaon. Magpakailanman lumitaw ang isang asul na bilog ng kapangyarihan. Si Oji ay tinatakan ng mga tanikalang lakas sa impyerno magpakailanman. Sa loob ng napakalalim na sinaunang gubat, si Min at Kang Ji ay gumagalaw tulad ng dalawang anino na naghahanap may kung anong mabilis na lumampas sa kanilang paningin na wala ang bakas, ngunit nanatili ang pakiramdam ng masamang presensya. Sigurado nandito lang iyon. Bulong ni Kang Ji. Nagpa siyang maghiwalay upang palawakin ang saklaw ng paghahanap. Pagkaraan ng ilang sandali biglang lumitaw si Kang Ji sa likod ng isang malaking punong kahoy. Nagulat si Min. Ang paghahanap ay nabigo, ngunit hindi nagpakita ng pagkadismaya si Min. Sa halip ay isang malalim na pag-aalala ang nakita niya. Napansin niya ang isang nakababahalang pagbabago. Ang mga masasamang espiritu na noon ay naglalakas loob lamang lumabas sa kadiliman ay lumalabas na ngayon anumang oras, araw o gabi na. May paraming bilang. Sinubukan ni Kang Ji na iwaksi ang kanyang alalahanin, ngunit bigla niyang napansin na walang balak si Min na bumalik. Kasama niya ng imungkahi ni Min na mauna na si Kang Ji ang katotohanan ay nahayag sa kanya. Matibay na tingin agad na naunawaan ni Kang Ji. Nakikita mo pa rin siya. Bumaba ang boses ni Kang Ji. Hindi na iyon tanong kundi isang pagpapatunay na puno ng pagkadismaya. Inulit ni Kang Ji ang babala ng buong grupo tungkol sa panganib. Kapag sinira ni Min ang patakaran, hindi na ito tungkol lang sa kanya. Iginihit ni Kang Ji ang kakilakilabot na sitwasyon kung matutuklasan ni Nagi-san at Maesi ang katotohanan tungkol sa halaga na babayaran ni Ozzy. Pagkatapos magsalita, tinalikuran ni Kang Ji si Min. Iniwan siyang nag-iisa sa masakit na pagpipilian sa pagitan ng pag-ibig at kapalaran. Nabawi na ni Ozzy ang kanyang kamalayan. Nagising siya at tumingin kay Min sa huling pagkakataon. Pagkatapos ay tumuon ang kanyang tingin kay Samin. Ibinuka ang mga pakpak ng demonyo at lumipad patungo kay Samin. Galit si Ozzy dahil naglakas loob si Samin na kunin ang kanyang bato ng kaluluwa. Pagkatapos ay napansin niya si Maesi. Ang nagtatak sa kanya ay nakahandusay sa lupa na naghihingalo. Ngayon, sino ang unahin niyang patayin? Kanina, sinubukan ni Mazik na abutin ang mahiwagang tungkod, ngunit tinamaan siya ni Ozzy at lumipad ito samantala. Sinamantala ni Samin ang pagkakataon at sumugod na may dalang kutsilyo upang atakihin si Ozzy. Ngunit madali itong nailaga ni Ozzy. Ang mga pakpak na kasing tigas ng bakal ay parang matibay na pananggalang. Lahat ng pag-atake ni Samin ay walang silbi. Sa isang pagwagayway lang ng pakpak, lubos na dinaig ni Ozzy si Samin. Madaling lumipad si Ozzy sa ere upang iwasan ang atake. Pagkatapos ay ginamit ang kapangyarihan ng kanyang mga pakpak upang supilin ang kaaway ng nakahandusay si Samin sa lupa. Ginamit ni Ozzy ang pangwakas na atake upang wakasan ang 1,000 taong buhay ni Samin matapos asikasuhin ang pari. Tumingin siya kay Maesi na naglalakad patungo sa sinaunang batong altar. Agad na hinarangan ni Ozzy si Maesi. Anong pakiramdam nang hindi makagalaw ang katawan mo? Dinagana ni Ozzy si Maesi sa lupa. Bakit mo ako tinatakan noon? Sumagot si Maesi na ito ay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa sandaling nawala ng pag-iingat si Ozzy, ginamit ni Samin ang huling natitirang kapangyarihan ng bato at biglang umatake kay Ozzy. Binalot ng kadiliman ang buong silid. Iwinagayway ni Ozzy ang kanyang pakpak at lumipad palayo. Kasama si Min, nabawi na ni Samin ang kanyang kapangyarihan. Gumawa siya ng bagong hukbo upang habulin ang mga tumakas. Si Maesi na lamang ang natira, nakahandusay at naghihingalo sa malamig na sahig. Sinubukan niya abutin ang kanyang communicator para tawagan si Ki-san. Nag-alala si Ki-san nang marinig niya ang mahinang boses ni Maesi na sinamahan ng masakit
na paghingal. Ang bawat salita niya ay parang hampas ng martilyo sa kaloob-looban ni Kisan Samin. Kinukuha na niya ang kapangyarihan ni Hete, may kakayahan siyang manipulahin ang mga tao. Kinuha ni Ozzy si Min. Tinatarget ang kaluluwa ng dragon na malalim na nakatago sa loob niya. Kapag nakuha ni Samin ang kapangyarihang iyon, magiging walang katumbas siya at pagkatapos ay ibinigay ni Maesi ang huling utos, isang imposibleng utos. Kailangang buksan ni Kisan ang tarangkahan ng impyerno. Ang hininga niya ay lalong humina. Ang huling salita ay tungkol sa isang utang na hindi pa nababayaran at isang huling paumanhin na wala ang signal. Sumigaw sa kawalan ang matandang Kisan nang makarating sila sa lugar sa gitna ng pagkawasak. Nakita ni Kisan ang walang kilos na katawan ni Maesi. Yumuk siya at niyakap ang kanyang kasamahan, ang kanyang kapatid na bumagsak. Dinala nila ang labi ni Maesi pabalik sa base. Nalungkot ang lahat sa pagkawala ng isang nakatatandang kapatid ang naglaan ng kanyang buhay upang protektahan ang kanyang mga kapatid. Ang tungkod kasama ang labi ni Maesu ay unti-unting naglaho sa kawalan. Sinundan ng lahat ang asul na sinag ng liwanag na lumipad palayo. Biglang bumalik ang isang alaala. Nakatayo si Kisan sa harap ng isang lapida ng tao. Isang maringal na tinig ang umalingaw nagsasalita tungkol sa pagiging natatangi ng lahi ng tao, tungkol sa misyon ng mga anghel na ipinadala upang protektahan sila, at tungkol sa sakripisyo ng iba pang mga kapatid bilang bahagi ng isang dakilang kapalaran. Isa kalunos-lunos na kapalaran bulong ni Kisan sa kasalukuyan. Ang pait at galit ay nakaukit sa kanyang mga mata. Nakatayo si Kisan sa harap ng tarangkahan ng impyerno, isang napakalaking sinaunang barrier. Sinundan ng kanyang mga kasamahan ang bawat kilos ni Kisan. Alam nilang oras na para buksan ang tarangkahan. Sa kabila ng pagpigil ni Wonsung, nagpasya siya ang sakit ng pagkawala at ang paglaban sa tinatawag na kapalaran ay naging isang nag-aapoy na galit. Ibinagsak ni Kisan ang kanyang mga martilyo ng may napakalaking lakas. Unti-unting lumabas ang mga lamat na may malakas na dagundong. Ibinuhos ni Kisan ang lahat ng kanyang lakas sa isang atake. Lamang bumagsak ang tarangkahan at lumabas ang isang asul na aura. Iyon ang tinatakang kapangyarihan ng mga anghel. Bumalik ang kapangyarihang iyon. Sa tunay na may-ari nito, hinarap ni Kisan ang kanyang mga kasamahan ngayon. Nabuksan na ang tarangkahan ng impyerno. Isang araw lang ang deadline. Kailangan nating mahanap si Min bago sina Samin at Ozzy, at pagkatapos ay bumalik upang isara ang tarangkahan. Sa sandaling iyon, isang itim na liwanag na may dalang kamatayan at kaguluhan ang bumuhos na parang baha. Nilamon ang liwanag at nagsimulang magbago ang mundo. Ang kalangitan ay naging itim na parang tinta, kahit na araw pa may kakaibang pino. Alikabok ang dahan-dahang bumagsak. Nagbigay ng babala ang balita sa Tsihi at ang mga alarm sa kalsada. Sumabog ang kaguluhan. Ang mga galit na busina ng sasakyan ay mabilis na naging karahasan, at pagkatapos ay nangyari ang pinakakakilakilabot na bagay. Sa pakiramdam ng pamilyar na agos ng kapangyarihan, ginamit ni Samin ang kapangyarihang itim upang palayain ang lahat ng kaluluwa. Biglang naging itim ang mga mata ng mga karaniwang tao. Sila ay sumigaw at sumugod na umaatake sa isa't isa na parang mga mababangis na hayop. Na lubog ang lungsod sa isang buhay na impyerno. Lumalala ang sakit ng matandang babae. Ito ay kumalat na sa buong katawan. Nag-aalala si Kisan habang nagmamasid matapos mabawi ang kapangyarihang anghel na gawa na nilang linisin ang laso ng demonyo na ito. Kasabay nito sa isang liblib na bulubundukin, tumakas na si Ozzy. Dala si Min. Sila ay nawalan ng malay sa isang malaking kuweba kung saan hindi sila matatagpuan ng mga demonyo. Nagsimula ng kumilos si Kisan kasama ang kanyang mga kasamahan. Ang tanawin ngayon ay hindi na iiba sa libong taon na ang nakalipas, kung kailan binalot ng apoy ng impyerno ang mundo sa gitna ng nakamamatay na kapaligiran. Buong tapang na nakipaglaban ang grupo ni Kisan sa mga demonyo. Ang kapangyarihang anghel ay madaling nakatulong sa lahat na talunin ang napakalaking hukbo mula sa langit. Ang kidlat ay patuloy na tumatama sa lupa, nagpapaliwanag sa labanan ni Kisan at Hete, ang taong itinuturing niyang tunay na kapatid na naging masama dahil sa kapangyarihan ng akmang aatake na si Kisan. Naalala niya ang kanilang mga alaala. Sa huli, pinili niyang tumalikod at umalis. Pinigilan niya si Maefi. Tama na iyan. Ngunit sinabi ni Maefi na naging demonyo na si Hete. Hinarap ni Maefi si Hete. Ang kapatid niya ngayon ay naging halimaw. Isang tinig ang umalinggaw na nagpapatunay na iyon ang kalooban ng Diyos na kailangan ng mamatay ni Hete. Ginamit ni Maefi ang kapangyarihan ng tungkod upang lumikha ng isang barrier na bumalot kay Hete. Nagsimula siyang sumigaw ng malakas. Sa isang sandali ng pag-aalinlangan, pinahina ni Maefi ang pangunahing spell. Ang pag-aalinlangan na iyon ay nagbigay daan kay Hete upang sumabog sa kapangyarihan. Sinira ang mga tanikala at umatake kay Maes. Siya ay napatalsik. Hindi roon natapos. Ginamit din ni Hete ang kanyang kapangyarihan upang patayin ang kanyang mga kapatid. Nagalit si Kisan. Iyon ang ugat ng trahedya. Iyon ang naging dahilan ng matinding galit ni Kisan. Sumugod siya at sinuntok si Hete hanggang sa bumagsak. Unti-unting naglaho ang kapangyarihan nito mula sa mundo. Pagkatapos mapabagsak ang demonyo, sabay-sabay nilang ginamit ang kanilang kapangyarihan upang isara ang tarangkahan ng impyerno. Minsan at magpakailanman sa kanyang pagkakahilo, naalala ni Ozzy ang kanyang mga alaala kasama si Min. Iyon ang pinakamasayang sandali nilang dalawa. Gayunpaman, pansamantala lamang ang kanilang pag-ibig. Magkaiba ang kanilang pinagmulan. Sa isang banda, si Min ang may hawak ng kapangyarihan ng anghel. Sa kabilang
kabilang banda si Ozzy na isang ordinaryong tao lamang na may kakayahang makita ang aura ng mga demonyo. Parang nabasa ni Min ang isip ni Ozzy. Sinabi niya na ang regalong ibinigay ng Diyos sa kanya ay napaka-espesyal. Kung makakalusot ang mga masasamang espiritu sa magic barrier, si Ozzy lang ang makakaramdam nito. At matagpuan ang mga soul stone, ngunit nag-alinlangan ang kumpiyansa ni Ozzy. Inamin niyang kamakailan ay nabigo siyang matagpuan ang mga ito, kahit ang kwintas, isang sinaunang artifact na may kakayahang makaramdam ng itim na enerhiya, ay kakaiba. Reaksyon, biglang lumitaw at naglaho ang masasamang espiritu sa isang iglap. Nag-iwan ng kakaibang pakiramdam ng pagkabalisa, isang pakiramdam na parang may hindi nakikitang mata na laging nakatingin sa bawat hakbang ni Ozzy. Hinawakan ni Min ang kamay niya, nagbigay kay Ozzy ng init at katatagan. Nangako si Min na poprotektahan niya si Ozzy anuman ang mangyari. Ang mga salitang iyon, sa halip na magpagaan, ay lalong nagpatibay sa puso ni Ozzy. Inulit ni Ozzy ang kwento tungkol kay Maes, isang taong buong pusong nanalangin sa loob ng mahabang taon upang mabigyan ng kapangyarihan na lipulin ang kasamaan at maging isang anghel. Nais din niyang magkaroon ng kapangyarihang iyon upang mabuhay sa gitna ng mga anghel upang hindi na sila magkahiwalay pa. Nagbago ang ekspresyon ni Min. Huwag mong gawin iyan, huwag mo na itong isipin. Ayaw ni Min na magbago si Ozzy. Para sa kanya, ayaw niyang pumasok siya sa mapanganib na landas. Mahal ni Min ang kasalukuyang Ozzy. Iminungkahi ni Min na gawin na nilang public ang kanilang relasyon, ngunit tinanggihan ito ni Ozzy. Alam niyang hindi kailanman tatanggapin iyon ng mga anghel. Nagsimula ang pagtatalo, sumabog ang naipong damdamin sa salita, kasabay nito sa isang malayong lugar na nababalutan ng dilim. Isang makapangyarihang nilalang ang nag-utos sa kanyang mga tauhan. Malapit nang sumikat ang itim na buwan at bubukas ang tarangkahan ng impyerno. Pagkatapos noon, ang utos ay ibinigay ng walang emosyon. Ikalat ang balita at hatiin ang mga anghel. Pagkaalis ng mga tauhan, lumitaw ang Diyos ng kadiliman. Isang agos ng kasamaan ang pumasok sa katawan ni Samin. Hinahanap niya ang susunod na biktima sa isang tuyong lupain. Nakaluhod si Ozzy at magkadikit ang mga kamay. Inuulit ang kanyang panalangin. Naghahangad ng kapangyarihan ni Maes. Biglang dahan-dahang lumitaw ang isang anino mula sa dilim, isang presensya na naramdaman niya sa nakalipas na mga araw. Ikaw ang gumagala-gala sa paligid ko. Demonyo. Nagsimulang gamitin ng demonyo ang mga salita upang manipulahin si Ozzy. Sinabi niya na matagal na siyang nagmamasid sa kanya dahil sa tingin niya ay naiiba siya sa ibang tao. Tinawanan niya ang kanyang mga panalangin na baliw at matigas ang ulo. Hindi kailanman ipagkakatiwala ng Diyos ang sukdulang kapangyarihan sa isang ordinaryong tao. Lumapit siya upang magtanim sa isipan ni Ozzy ng ibang paraan. Kung nais mong makasama si Min, isa lang ang daan. Itakwil ang marupok mong anyong tao magkaroon ng kapangyarihan na mas malaki pa kaysa sa mga anghel. Sa halip na sumunod sa utos ng mga anghel, gawin mong sila ang sumunod sa utos mo. Inilahad niya ang kanyang kamay, isang mapang-akit na alok. Hindi na naghintay ng sagot si Ozzy. Direkta niyang ipinatak ang kanyang dugo kay Ozzy. Unti-unting nilamon ng itim na kapangyarihan ang puso ni Ozzy. Ginawa siyang demonyo. Matapos magkaroon ng bagong kapangyarihan, hinanap ni Samin si Ozzy. Gusto niyang magsanib puwersa sila ni Ozzy upang buksan ang tarangkahan ng impyerno at patayin ang mga anghel. Malamig na naglakad si Ozzy sa harap ni Samin at tiningnan siya ng may paghamak. Alamin mo ang iyong lugar, wala kang iba kundi isang walang silbing high priest na gumagamit ng ilang maliliit na spell. Huwag kang maging mayabang at makinig sa akin. Ang tanging trabaho mo ay sumunod sa utos mula sa akin at pangalagaan ang kawawa mong buhay. Pagkalipas ng ilang sandali, hinarap ni Kang Ji si Ozzy. Bakit mo kami pinagtaksilan? Umingay siya. Ang sakit at pagtataka ay kitang-kita sa kanyang boses. Walang pakialam na sumagot si Ozzy. Pagod na ako. Pagod na siyang matrap sa barrier na ginawa ng Diyos. Nang banggitin ni Kang Ji si Min, may emosyon na dumaan sa mukha niya. Sinubukan ni Kang Ji na kumbinsihin si Ozzy na bumalik na hindi pa huli ang lahat. Para humingi ng tawad, itinaas ni Ozzy ang kanyang kamay. Isang black energy ang namuo. Ito na ang huling pagkakataon na sasalbuhin kita. Nang malaman ni Min ang tungkol dito, dali siyang tumakbo sa pinagtagpuan nilang dalawa. Ngunit wala na roon si Ozzy. Bumagsak si Min at humagulgol bumalik sa kasalukuyan. Matapos makatakas mula sa lair ni Samin, nakita ni Ozzy ang kapangyarihan ng banal na dragon. Si Min ay nagbalik tanaw at nagising na nakaharap sa lalaking pinakamamahal niya. Nagkatinginan ang dalawa. Sinabi ni Ozzy na bumalik na ang mga alaala niya. Sinabi ni Min na tatawagin niya si Ki-san. Ngunit nang tumalikod siya para umalis, tinanong ni Ozzy, ibig sabihin, makukulong ako ulit. Masakit na tinanong ni Min, bakit mo kami pinagtaksilan? Ngunit pinigilan ng sakit si Ozzy na magpaliwanag. Yumuko siya habang tinitingnan si Min na umaalis. Samantala, sa lungsod, binalot na ng dilim ang kalangitan. Ang mga tao, na kontrolado ng masasamang espiritu, ay nagwawala. Nagsimula na rin kumilos ang grupo ni Ki-san. Nang makita ang pagsalakay ng mga demonyo, iniutos ni Ki-san sa lahat na gumamit ng sasakyan. Matapos mabawi ang kanilang kapangyarihan, ang mga anghel ay hindi na natatakot sa masasamang espiritu. Bukod pa rito, kaya nilang linisin ang mga ito. Samantala, sumugod si Ki-san sa isang itim na kahon. Natakot ang mga tauhan nang makita si Ki-san na dumating. Sa loob, nakapasok na rin ang mga masasamang espiritu. Ikinasa ni Ki-san ang kanyang lakas at nagpakawala ng suntok na nagpalipad sa masamang espiritu. Sa mas malalim, patuloy ang pag-atake ng masasamang espiritu. Natakot ang pinuno at humingi ng tulong kay Ki-san. Pagkakita sa kalaban sa harapan,
naman, walang habag si Kisan. Bawat suntok ay nagpakawala ng buong lakas. Matapos linisin ang mga masasamang espiritu doon, umalis na si Kisan. Kasabay nito, dumating na si Samin at hinanap si Min. Nagpakawala siya ng isang masamang aura na nakasugat kay Min, ngunit hindi siya natakot. Bumalik na ang kanyang lakas. Pinalipad ng isang atake ng enerhiya niya ang mga ito. Kaagad sumugod si Samin at mas lalong kumapal ang itim na masamang aura. Inilabas niya ang nakakatakot na kapangyarihan at pinalipad si Min. Matapos dakpin si Min, agad siyang umurong. Samantala, si Kang Ji ay sumusunod sa bakas ni Ozzy. Biglang lumabas si Ozzy at humarang sa kotse. Nagalit ang lahat nang makita ang traidor sa kanilang harapan. Ngunit pinigilan ni Kisan ang kanyang mga tauhan at tinanong, nasaan si Min? Masakit na sinabi ni Ozzy na dinakip ni Samin si Min. Humingi siya ng tulong kay Kisan na palawigin ang oras para makabawi ako. Sa oras na iyon, matatapos na ang lahat. Dinala ni Samin si Min sa base ng mga anghel. Doon, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para sirain ang pinto na patungo sa lihim na silid. Inihiga niya si Min sa sinaunang batong plataporma at pagkatapos ay naglabas ng maitim na aura para sipsipin ang enerhiya ng banal na dragon. Sinimulan niyang sipsipin ang dalisay na kapangyarihang iyon. Isang pakiramdam ng kaligayahan ang bumalot sa kanya. Sinimulan ni Samin na sirain ang mga selyo sa loob ng mga estatwa. Kasabay nito, bumalik ang grupo ni Kisan. Ang nakaharap nila ay ang mga masasamang espiritu sa itaas. Pinapanood ni Ozzy ang lahat. Kailangan niya ng oras para makabawi. Nang maghahanda na silang umatake sa mga masasamang espiritu, napansin ni Kisan na may mali. Tinila niya ang kanyang mga tauhan. Ang mga kaaway ngayon ay hindi lamang mga demonyo, kundi pati na rin ang kanilang mga dating kapatid. Kinontrol ni Samin ang kanilang mga katawan. Nag-utos si Kisan sa kanyang mga kapatid na ipatawag ang kanilang mga sandata at pagkatapos ay inatasan ang lahat na harapin ang mga ito habang siya ay hinanap si Samin. Isang matinding labanan ang naganap. Si Kisan ay nag-iisang sumuntok at pinabagsak ang mga masasamang espiritu sa kabilang panig. Si Wonsong, dala ang kapangyarihan ng unggoy, ay nagpatawag ng dalawang tungkod. Si Wonsong ay parehong sumuntok at nagbiro sa kanila. Isa-isang naglaho ang masasamang espiritu sa impyerno. Samantala, si Kang Ji ay kinailangang harapin ang kanyang mga kapatid na mayroon ding kapangyarihan ng 12 palatandaan ng zodiac. Hindi nila magawang saktan ang kanilang sariling mga kamag-anak. Samantala, mag-isang sumugod si Kisan sa sagradong silid. Sumiklab ang apoy at sunod-sunod niyang sinuntok ang sinumang humarang sa kanyang daan. Nakaharap siya mismo kay Samin. Nagpatawag si Samin ng mga masasamang espiritu upang palibutan si Kisan. Mula pa noong simula ng panahon, noong umaatungal ang mabangis na hangin sa ibabaw ng lupa, ang Diyos ng liwanag ay nagpagising ng 12 nilalang. Binigyan sila ng tadhana. 12 anghel na may sinaunang kapangyarihan ang ipinanganak upang protektahan at gabayan ang isang magulong mundo. Sila ang mga tagapagpanatili ng kapayapaan na nagpapatupad ng kalooban ng liwanag. Ngunit ang mismong pag-iral nila, ang mga nagdadala ng kaligtasan, ay nagbabala rin ng matinding krisis. Ang kadiliman ay laging nagbabantay at naiinggit sa kapangyarihan ng mga anghel. Sa pamamagitan ng kanyang mga tagasunod, nagpakawala siya ng masamang enerhiya na bumabalot sa buong mundo. Unti-unting naglaho ang liwanag, nabulok ang lupa at ang itim na alikabok ay pumasok sa katawan ng tao. Ginagawa silang uhaw sa dugong masasamang espiritu. Sa pagharap sa pagkalipol ng sangkatauhan, pinili ng mga anghel na lumaban. Araw-araw, sinira nila ang mga masasamang espiritu, ipinagpatuloy ang isang matagal at nakakapagod na digmaan na walang katapusan. Habang ang mga anghel ay kailangang sumalo sa walang katapusang pag-atake, ang kadiliman, sa pamamagitan ni Ozzy at Samin, ay ginawang tiwali si Hite, ang espiritual na simbolo ng 12 anghel. Si Hite ay naging isang makapangyarihang masamang espiritu at ginamit bilang sandata upang atakihin ang mismong mga taong dating pinoprotektahan nito. Si Hanu, si Master Rabbit, si Iangmi at si Gaji ay sunod-sunod na bumagsak sa harap ng nakakatakot na kapangyarihan ni Hite. Nalunok ng galit at desperasyon, nagpakawala si Kisa ng isang huling atake kay Hite. Ang masamang enerhiya at ang kapangyarihan ng mga anghel ay pagkatapos ay selyuhan ng malalim sa ilalim ng tarangkahan ng impyerno. Makalipas ang mahabang taon, si Samin, na inakalang patay na, ay biglang lumitaw sa harap ng 12 anghel na ngayon ay namumuhay bilang mga tao. Isang bagong labanan ng tadhana ang muling nagsimula. Sa labas, ang mga nakaligtas ay kinukubkob ng mga masasamang espiritu. Si Ozzy ay nanatiling kalmado, pinagmamasdan ang lahat. Sa loob ng klinika ng tradisyonal na medisina ni Kisan, ang katahimikan ay napunit ng isang malakas na pagtutuos. Nakatayo si Samin doon na may mapagmataas na ngiti, nagbigay ng isang mapang-akit na alok kay Kisan. Sumali ka sa akin, at magkakaroon ka ng mas malaking kapangyarihan. Hindi ka mapipigilan. Hindi sumagot si Kisan, sumugod siya. Ang kanyang katawan ay umapoy sa galit na enerhiya. Ang masasamang espiritu ay pinalipad, ngunit hindi natakot si Samin. Patuloy siyang nagpatawag ng mga masasamang espiritu. Sinaksak nila si Kisan. Ang sugat ay unti-unting nagpahina kay Kisan. Sinubukan niyang bumangon, sinuntok at pinabagsak ang mga halimaw, ngunit lihim siyang sinaksak ni Samin. Pilit na tumayo si Kisan, nagpakawala ng nag-aapoy na suntok na nagpasunog sa kalaban. Nang manghina si Kisan, nagpakawala si Samin ng itim na sinag ng enerhiya sa kanya. Isang kakilabot na pagsabog ng enerhiya ang nagpalipad sa lahat ng nasa paligid. Ang apoy sa loob niya ay pinatay. Sa labas, ang labanan ay nagaganap din ng marahas at malungkot. Malungkot, sina Donnie, Zido, Kang Ji at ang iba pa ay kinailangang harapin ang kanilang mga kapatid na namatay. Sina Hanu, Iangmi at Master Rabbit ay mga walang kaluluwang manika na ngayon. Sa ilalim ng kontrol ni Samin, umatake ng walang pag-aatubili. Ang bawat atake at bawat depensa ay parang saksak sa puso.
Ang grupo ni Ki-san ay mahina lang nakadepensa, sinusubukang pigilan ang kanilang mga dating kasamahan nang hindi sinasaktan ang mga ito. Kahit na sila ay kinokontrol, ang kanilang lakas at mga armas ay nananatiling buo. Ang kanilang mga kasanayan sa pakikipaglaban ay hinasa sa maraming laban. Alam ni Kang Ji at ng lahat na kung magpapatalo sila, ang susunod na mamamatay ay ang kanilang mga kapatid. Kaya't nagdesisyon silang palayain ang mga kinokontrol. Wala nang pagpipigil pa. Sinimulan ng lahat na gamitin ang kanilang orihinal na kapangyarihan. Sunod-sunod silang tinalo. Biglang, isang pamilyar na anino, ngunit may dalang makapal na itim na aura, ang lumitaw sa gitna ng labanan. Si Ozzy. Nanginginig ang kanyang katawan na puno ng sugat, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalaman ng nakakatakot na determinasyon. Walang salitang sinabi, sumugod siya diretso sa gusali, tumago sa magulong labanan. Huwag kang maging kampante sa amin, sigaw ni Ozzy. Isang itim na enerhiya ang lumabas mula sa kanyang kamay, na pumigil sa atake ni Samin. Sinuwag ng dalawa ang isa't isa na parang nagugutom na mga demonyo. Tumilamsik ang mga apoy nang magbanggaan ang dalawang espada. Lumingon si Samin, bahagyang nagulat, ngunit mabilis na bumalik sa pagtitiwala. Tiningnan niya si Ozzy, na naghihingalo, kung si Min ang layunin mo sa buhay, wala kang puwang sa impyerno ko. Iwinagayway niya ang kanyang kamay. Isang tanikala ng enerhiya ang mahigpit na gumapos kay Ozzy. Binuhat siya sa himpapawid at malakas na ibinagsak sa lupa. Sumuka si Ozzy ng maitim na dugo, ngunit pilit siyang bumangon. Tumingin siya kay Min, na nakakulong pa rin sa isang bola ng enerhiya. Kailangan ko lang manood, bulong ni Ozzy. Ginamit ang lahat ng natitirang lakas niya. Nagpakawala si Samin ng sinag ng maitim na enerhiya patungo kay Min. Ngunit tumayo si Ki-san at humarang. Ang bawat atake ay nagdulot ng sakit kay Ki-san, pisikal at mental. Bumagsak siya, wasak ang katawan. Lumapit si Samin, masaya ang tinig, kaawa-awa. Isa lang siyang walang laman na balat. Umatungal si Ki-san sa sakit habang binabalot siya ng mapaminsalang enerhiya. Ngunit sa sandali ng kamatayan, sumugod si Ozzy at humarang para sa kanya. Nagulat ang lahat sa ginawa ni Ozzy. Agad na pinatay ni Samin si Ozzy. Sinira pa niya ang mga pakpak ng demonyo ni Ozzy gamit ang kanyang sariling kamay. Sumigaw si Ozzy sa sakit. Tiningnan niya si Min sa huling pagkakataon. Sinubukan siyang tawagin at pagkatapos ay bumagsak. Nagalit si Ki-san sa pagkamatay ni Ozzy. Ang banal na apoy ay nagbalik sa may-ari. Sumugod si Ki-san at sinuntok si Samin. Mahina siyang lumaban laban sa mga suntok ni Ki-san. Sinunog ng naglalagablab na apoy ang masamang kaluluwa. Ibinagsak ni Ki-san siya sa lupa. Nanginginig na tumayo si Samin. Natakot siya nang ang apoy ni Ki-san ay naging asul. Patuloy na lumakas ang kapangyarihan. Lumipad si Ki-san at sinuntok si Samin. Sumigaw si Samin sa matinding sakit bago sunugin ang apoy ng impyerno. Nang mawala ang liwanag, tuluyang naglaho si Samin. Ang enerhiya ng banal na dragon ay nagbalik sa katawan ni Min. Masakit siyang umupo at gumapang patungo kay Ozzy. Ngunit nalungkot siya nang hindi maramdaman ang init nito. Nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha. Naalala niya ang kanilang masasayang alaala. Nagtipon na ang lahat ngayon sa harap ng tarangkahan ng impyerno. Nagsimulang sumiklab ang isang asul na pinagmulan ng enerhiya. Ginamit nila ang kanilang sariling kapangyarihan ng anghel upang selyuhan ang tarangkahan ng impyerno. Nagsimulang sumikat ang liwanag sa lahat ng tao at sa buong lungsod. Ang mga taong naging masasamang espiritu ay biglang nagbalik sa anyo ng tao. Nagtataka sila at hindi maunawaan kung ano ang nangyari. Sa gusali ni Ki-san, isang mainit na sinag ng liwanag ang bumalot sa mga natitirang anghel. At pagkatapos ay isa-isa, ang kanilang mga nahulog na kasamahan ay nagsimulang magpakita muli. Nagising si Master Rabbit, nagrereklamo dahil masakit ang buong katawan. Sino ang bumatok sa akin? Nagmulat ng mata si Yang-mi at Gaji, nagtatakang tumingin sa paligid. Tumakbo si Ma-Asosi at mahigpit na niyakap si Yang-mi, umahagulgol. Sina Donnie at Jido ay labis na natuwa. Nagbiruan sila at nag-asaran na parang walang nangyaring paghihiwalay. Puno ng kagalakan at luha ang muling pagtatagpo. Tumawa sila at nagyakapan, isang pamilya na sa wakas ay nabuo. Ngunit sa gitna ng kagalakan, may puwang pa rin. Si Ki-san ay nakatayo mag-isa, masayang nakatingin sa kanyang malaking pamilya. Matagal na panahon na ang lumipas mula nang huli silang nagkita. Lumipas ang panahon, ang langit ay wala ng lilang lamat, bumalik sa normal ang buhay. Sa balita, pinag-uusapan nila ang tungkol sa isang hindi kilalang pilantropo na may palayaw na teacher. Nag-donate siya ng malaking halaga sa isang orphanage. Sa klinika, umiti si Ki-san nang marinig ang balita. Nagsimula ang mapayapang mga araw. Nagsimulang masanay ang lahat sa bagong mundo, isang lugar na wala nang nagwawalang mga demonyo. Nang gabing iyon, nagtipon ang lahat sa isang maliit na kainan sa tabi ng kalsada. Nagtoast sila, kumain at nagalak. Ang mga simpleng pagkain ng tao, tulad ng maanghang na rice cake at pritong pagkain, ay naging kakaibang masarap. Ang kapaligiran ay mainit, puno ng tawanan. Dinala ng mga may-ari ng kainan ang kanilang apo. Ang kaibig-ibig at matabang sanggol ay ipinasa mula sa isang tao, patungo sa isa pa. Binuhat ni Ki-san ang sanggol, at isang bihirang ngunit tunay na ngiti ang lumabas sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, talagang para silang isang normal, masayang pamilya. Di nagtagal, bumalik si Min sa lugar kung saan dating nakakulong si Ozzy, isang tuyo at tigang na lupain. Bigla, isang pinagmula ng maitim na enerhiya ang lumitaw sa likod niya. Tila naramdaman din ito ni Ki-san. Naging seryoso ang mukha ni Ki-san. Nagsimulang humigpit ang kanyang kamao. Sinalakay ang kanilang base. Ang batong enerhiya ay muling lumiwanag. Sa sinaunang batong plataporma, ang puso ni Ozzy
ay muling tumibok, nagpapahiwatig ng paglitaw ng Panginoon ng kadiliman. Dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa inyo sa panonood ng aming review ng pelikula. Umaasa kaming nakatulong ang mga ibinahaging ito upang magkaroon kayo ng karagdagang pananaw sa pelikula. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-follow para sa pinakabagong mga review. Maraming salamat at paalam.